Magandang hapon sa lahat. Araw, gabi, umaga, o ano man ang meron sa inyo ngayon. Dahil bawat lugar sa iba't ibang panig ng mundo ay iba-iba ang oras natin. Kami ngayon alas 4:58. So mag alas 5 na. So yung live ko na sinasabi, ano yun, hindi ko nalagyan ng oras sa Pilipinas, pero dahil nga hindi ko nalagyan, ngayon ko gagawin oras sa amin. 4 to 5 ang sinabi ko. Kung sa oras kasi sa Pilipinas, nasa mga 1 to 2. Kung hindi ako nagkamali. So, ito, yung tungkol sa mensahe ng Diyos na yung sumakay ako sa kabayo na walang rinda. Ipaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin doon. Hindi ko nabasa kung kuminto doon. Kung ano ang meron doon. So, saan na ba yun? Tingnan ko nga. Paano ba ito? Hindi ko alam Sali lang So, paano yun? Wala, hindi ko makita. Dali lang Alam ko, hindi ako mawawala. Nandyan lang yan. Nandyan lang live ko. Nandyan. So, meron akong titingnan. Ito yun. Tingin. 37 ang nag-comment. Gusto ko lang basahin yung komento. Alam ko hindi ako nawala. Nandyan lang ako. Huwag kayo mainip. Diyan ba kayo? Sandali lang Katin dito seconds na. Tama-tama lang para yung iba na hindi. I-share nyo para makita ng iba. Habang binabasa ko yung mga komento. Nag-open lang ako ng ibang tab.
Kumusta pala sa sa Manila? Um, Alam ko malakas ang bagyo diyan kaninang umaga. Ano nang balita kaya doon? Kasi ginamot ko si Rositoy kagabi dahil masakit ang tiyan. Sabi niya, lakas na ng hangin, signal number 3 sa kanila. Pero yun nga, doon lumabas na yung testimony niya na mabilis ang pagaling. Ang himala talaga papasok sa mga taong tunay na niwala. Meron pang isang video papasok na grabe yun. Mas grabe ang himala doon na binigay ng Diyos sa kanya. So, hintayin natin yung video niya dahil yun nga, ipagtanggol niya ang mga mensahe ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya ang himala na hindi basta-basta. Ang himala talaga igawad yan sa Diyos sa taong tunay na niwala. Hindi doon sa mga hindi naniwala. Kaya ang hindi naniwala, sinasabi nila, hindi totoo. Kasi hindi naman nagbibigay ang Diyos ng himala sa kanila. Sa malinaw ng Diyos ay malinaw ang sinabi niya na gagaling sila ay sa paniniwala. So walang malayo ang masasabi natin na paliwanag. Bakit ko ito ginagawa ng ganito? Na ipapasagot ko kayo at ipaliwanag ko. Para ninyo, pagkumpara ninyo kung paano ba talaga magbasa ng mensahe ng Diyos. Ito yung gamit ng power of mind na ibinigay ng Diyos sa akin na wala ito sa kanino man. Na yun nga sabi nga nun ni Father Cobet na yung paring kausap ko, ang sabi niya, ang power of mind na yan ay hindi yan basta-basta na ibigay ng Diyos kanino man. Kaya maswerte ka na sa iyo iginawad ng Diyos. Yun. Marami siyang tanong sa akin, nasasagot ko na yun nga, sabi nga niya sa akin, tunay ka nga na ginamit. So, yun. Tungkol na sa ipaliwanag ko sa inyo, yun nga, walang malayo. Sinabi ko naman sa inyo na, alam ko naman na mahirapan kayo, pero ginawa ko nga ng ganito para malaman ninyo na hindi ganun kadali ang obligasyon ko. Hindi ganun kadali na magbasa ng mensahe ng Diyos dahil yun nga, hindi ito literal. Para bulo ito lahat. Minsan pag nagsulat ako, naiintindihan na ninyo kasi sinasabi ko na, tinatranslate ko na doon sa pangunawa kung paano, kung ano ibig sabihin doon sa mensahe ng Diyos. Kaya naunawaan ninyo. Pero ako mismo, mahirap. Hindi ganun kadali. Kaya, pag ipapasa ko na sa inyo na hindi ko i-translate, talagang masasabi natin na wala kayong alam. Dahil ang Diyos pag nagbigay nga ng mensahe, hindi ito literal. So, isa-isahin natin ito para maunawaan ninyo. Ito pala, buti na, okay lang. Salamat, Miss Kie na pag-tag. Pero wala dito yung comment. Pero nabasa ko na yung mga comment doon. Isa-isahin natin ito para maunawaan ninyo.
Yung habang nakasakay ako sa kabayo, marami akong kasabay. Malayo ang tinakbo namin. So, ibig sabihin nito ng Diyos nito, ako mismo ang mangangaral. Yung mga kasabay ko, sila din ay mangangaral. Ito yon, ibig sabihin ng Diyos dito. Ang tao ay hinantulad, isinimbolo ng Diyos ng isang kabayo. Kaya kung mapansin ninyo, wag kayong masaktan, kumbaga. May mga tao na mukhang kabayo na hindi malayong, yung hahawig. Uy, kabayuin ang mukha. So, yun yung sinasabi ko na ang tao ay inasimbolo ng Diyos ng kabayo. So, itong nakasakay ako, ito yung nangaral ako sa inyo, sa mga tao, na wala akong hawak na tali o hindi ko kayo nirindahan. Ibig sabihin, malaya kayo. Kung anong gusto ninyo, malaya kayong mamili kung anong gagawin ninyo, malaya kayong gagawin kung magbago kayo o magsisi kayo o ano man yung kahilingan ng Diyos na 3 bagay. So malaya kayo, kung magsimba kayo, magbigay ba kayo ng pera sa mga pare at pastor ninyo, o magpamisa ba kayo, lahat ng kalayaan nasa inyo. Ito yun ang pangaral ko. Na malaya kayo, hindi ko kayo nirindahan. Hindi ko kayo hinahawakan sa leeg, hindi ko kayo tinatalian. Yun yung sumakay ako sa kabayo na walang tali o rinda. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, itong mga kasabayan ko, ito yung mga pare at pastor na nangaral din sila. Na nirindahan nila ang mga tao. Hinahawakan nila sa leeg ang mga tao sa pamagitan ng mga turo nila. Halimbawa, yung turo nila na sinasabi natin na nirindahan, yung hindi ka pwedeng binyagan ng isang bata kung hindi kasal ang magulang. Yan, isang paghawak sa leeg yan sa kalayaan ng isang tao. Hindi ka pwedeng kasalin kung wala kayong binyag, kumpel, o ano paman. So, isa yan sa uri ng rinda. Nirindahan kayo ng mga pari at pastor ninyo. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng ugnayan sa pagmamahal sa kapwa ninyo kung hindi ninyo katulad ng reliyon. So, kailangan magpasapi muna sila sa reliyon ninyo bago ninyo maging asawa o anuman ang gusto ninyo. So, isang uri ng rinda yan. Na kaya nga may sinabi nga ang pare sa akin noon na hindi maiwasan ng tao ang ano yung sinabi niya sa akin? Kalimutan ko yung sinabi niya na basta yung kasama ang yung kasal, binyag. Mayroon siyang terms noon, nakalimutan ko. Isa yan na ang tao ay hindi makagalaw sa pang-araw-araw na buhay kung wala ito. Ito yung uri ng rinda na sinasabi ng Diyos. Na ang mga pare at pastor na ito ay hinahawakan na nila sa leeg ang mga tao sa pamagitan ng pinapasunod nilang batas sa reliyon nila. Kaya ang tao hindi na makagalaw ng basta-basta. So sa akin, malaya kayo. Maniwala kayo o hindi, walang problema. So sunod kayo o hindi, walang problema. Kung anong gusto ninyo, gawin ninyo. Walang problema. Kasi nga, ang kaligtasan ay nasa bawat isa sa atin. Wala akong pakialam kung maligtas kayo o hindi. Wala akong pakialam kung susunod kayo o hindi dahil hindi ako ang mapunta sa impyerno. Ang mahalaga sa akin, ipamahagi ko sa inyo
ang tamang paniniwala na alinsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi nga niya, iligtas mo ang mga tao, manggamot ka at mangaral. Ito yung sinasabi ng Diyos. Malinaw doon na manggamot ka at mangaral. Ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya bibigyan kita ng power of mind. Ang boses mong makapagaling. Manggamot ka at mangaral. Pero sa gagawin mong ito, wala kang sisingilin ng pera sa mga tao kahit 5. Pag sila ang mangaral, magbuklat sila ng libro. Pag ikaw mangaral, wala kang buklat ng libro. Ito nandito lahat, yung sinabi ng Diyos. Kaya ito yung ginawa ko. So ito yung nakasakay kami sa kabayo. Yung sinasabi na haba ang tinakbo namin, ibig sabihin, nahaba na ng, yung isipin ninyo, 10 years ko nang ginawa itong nangaral. So, mahaba na ang tinakbo ng pangangaral ko. Mahaba na rin ang tinakbo ng mga kasabayan ko, ng mga pare at pastor na ito nga, pilit nilang linlangin ang mga tao. Yun yung nakita ko, ang nasa isip ko, na may nauna na sa amin. Yun yung mga tao noon pa na nangaral sila. Ito yung mga nagtatag ng relihiyon. Ito yung nandoon na sila. Ibig sabihin, mga unang henerasyon, nandoon na sila. Nangaral, tapos na sila. Nangamatay na sila. Yun. So itong sa generasyon na to, ako at itong mga pare at pastor na nanglilinlang sa mga tao. So itong sa akin ay hindi ito panglilinlang. Ito ay reminder. Nagpaalala na ang Diyos sa pamagitan ng pangaral ko. Ituturo ko ang tamang paniniwala. Isiwalat ko ang katotohanan. Ito yung papel ko ngayon. Sa mga nagtatanong, kasi alam ko maraming nagtatanong kung ano ang sikta, anong relihiyon o ano pa man ang tawag ninyo. Para sa kaalaman ninyo, hindi ako nagtatag ng reliyon. Maraming tao nagsasabi, saan tayo magsimba? Yung nga tinuturo ko, wala namang simbahan. Yung simbahan hindi makapagligtas sa atin. Isipin nga ninyo, yung mga pare at pastor ninyo na may simbahan, sila ang nagtuturo, sila ang nagpakilalang, sila ang ginamit ng Diyos o ano pa man, nagpakilalang banal. Pero sila sinabihan ng Diyos na number 1 makasalanan. Sumali na doon na wala sa reliyon, wala sa simbahan, o wala man sa turo ng mga pari at pastor. Ito yon na hindi natin kailangan ng simbahan. Ang kailangan lang natin, gumawa lang tayo ng kabutihan. Tulad nga ng kapanahunan nila noon bago pa si Jesus Christ na ang Diyos Ama nagkatawang tao na si Jesus Christ. Yun nga yung kapanahunan nila ni Noah, nila Mary, nila John the Baptist o sino pa yon. Mga magulang pa nila noon na wala pang ang Diyos, hindi pa nagpakilalang buhay ang Diyos. Na ang mga taong ito gumawa ng kabutihan, naniwala sila na may tagapaglikha at tagapagligtas. Kaya ito sila ni Mary o ibang mga apostol na yun ang paniniwala nila na may Diyos nga sa buhay ng tao, kaya sila nagamit ng Diyos. Bakit sila nagamit? Nga wala pa namang simbahan sa panahon na yun. Wala pa namang simbolo na Jesus Christ dahil hindi pa naman nagkatawang tao ang Diyos. Bakit nagamit sila? Bakit nakausap nila ang Diyos pamagitan ng panaginip? Bakit marami silang kayang gawin na hindi magagawa ng uli ng tao? Dahil nga tunay na nagkipag-usap ang Diyos sa kanila. So malinaw doon na wala pang simbahan kasi wala pa namang Jesus Christ na maging simbolo sa simbahan. Wala pang pari sa panahon na yon. So malinaw na sila ay ligtas dahil nakausap nila ang Diyos. Malinaw din na hindi totoo na ang mga pare at mga pastor na ito ay nagtuturo ng kaligtasan kasi sila nagtatag ng simbahan. Na marami na akong paliwanag niyan tungkol dito. So ito yon na ang ibig sabihin ng Diyos doon na
alam ko mayroon na nauna sa amin. Iyon yung mga naunang mga taong nagtatag ng reliyon na mga ngaral nga ika nga sa unang generasyon o sa una pa ilang generasyon pa yon. Yun yung ang alam ko nasa unahan, nandoon na sila. Ngayon, yung dumating kami sa 200 na yun nga naghihiwalay na daan. Yung sa kanan at sa kaliwa, pero nagpasiyahan ko yung kaliwa. Kaya maraming mga kasamahan ko nagsabi na huwag kayong dumaan sa kaliwa kasi mabato yan. Dito tayo sa kanan kasi maganda ang daan. Ito yung sinasabi ko noon sa unang mensahe ng Diyos na dumaan ako sa rough road. Na ang mga ngaral, mga pare at pastor, nagtuturo sila na may daan papunta sa paraiso at may daan papunta sa impyerno. Ang daan punta sa paraiso, ito yung mabato, rough road. Ang mapunta sa impyerno, yun yung magandang daan, o espaltado o simentado man. Pero, dahil nga sa sigaw nila, doon kayo namaan, ibig sabihin ng Diyos doon, na ang mga pare at pastor, nagtuturo sila na may paraiso, pero ang pinapasunod nila sa mga tao ay papunta sa impyerno. Yun yung mensahe na yun. Kaya marami na ang mga taong nangaral o mga taong napaniwala nila na nandoon na sa impyerno. Yun yung ang alam ko, marami nang nandoon sa dumaan doon sa magandang daan. Nagtuturo sila na ito ang impyerno, ito ang paraiso, pero ang pinapasunod nila sa tao ayon sa turo nila na kasinungalingan. Hinahatak nila na padadaanin doon sa daan papunta sa impyerno. Yun yung mensahe ng Diyos na to. Yung mga sinasabi ng Diyos, yung sinasabi ko nga, maraming tao na napamangha doon sa mga sinasabi ko, o doon sa pagsakay ko sa kabayo na walang rinda. Yun yung mga tao na pamangha doon sa mga paliwanag ko kung paano ako magturo. Yun yung sinasabi ng Diyos doon. Kung kayo ang magbasa, mahirapan talaga kayo. Yung rinda nga lang, malinaw naman doon . Paano ba kayo pag naggawa kayo, pag giro kayong alagang kabayo? Diba? Lagyan niyo ng tali, rinda. Kayo ang magpasunod. Ganito yon. Nga kayo mga tao, mga membro, nirindahan kayo ng mga pare at pastor ninyo para sumunod kayo sa kanila at wala kayong laya. Yun yung sinabi ng Diyos dito. Tapos yun, dumaan ako sa hindi nagbago ang isip ko, hindi nagbago ang pasya ko, kahit yung mga kasabayan ko dumaan sa kanang daan na magandang daan, pero iniisip ko hindi na magbago ang pasya ko dahil alam ko ang daang mabato ay daang matuwid. Ibig sabihin doon, ito ang tamang paniniwala tungo sa kaligtasan o tungo sa paraiso ng Diyos. Yun. Kaya, hindi ganun kadali ang pagbabasa ng mensahe ng Diyos. Pero dahil nga sa power of mind na pinagkalob niya Diyos sa akin, kaya ginagamit ko ito para maunawaan ninyo. Dahil pag hindi may paliwanag ng gusto, hindi ninyo alam kung yun, tama yung sinabi mo, Gilda Alminario, yung sinabi ng pare sa akin na ang tao daw hindi makaiwas doon sa 7 sakramento.
Maraming salamat, Hilda. Ito yon, yung 7 sakramento. Pare, nagsabi sa akin ito yung ka-chat ko siya na ano man daw ang gagawin ko na paano sa tao, siwalat sa katotohanan, ang tao daw hindi makaiwas sa 7 sakramento. Iyon yung mga binabanggit ko, nakasama doon yun. So, ganun sila kalala na ang mga paring ito, hindi ito naniwala ng Diyos. So, maraming salamat, Hilda, sa ano mo, message. Na at least nabanggit ko dito na itong 7 sakramento na itong gawa ng mga demonyong pari. Nabitin ako sa 37 pero yun na yung paliwanag doon. Ang mahalaga na iparating ko sa inyo ng malinaw at least alam ninyo na ganun pala magbasa, hindi ganun kadali. Sabi nga ni Carlosa, hala. Carlosa Judge, anong sabi mo? Hala. Para nakakita ng kabayong mula. Ganun talaga yon. Hindi niyo alam kasi wala naman kayong power of mind. Pero yun nga ang gamit ng power of mind na pinagkaloob ng Diyos. Kaya nga, ito ang magpatunay na ang isang tao ay ginamit ng Diyos. Dahil mayroon tulad nun, gagamitin niyang ako, halimbawa, hindi niya ako bibigyan ng power of mind, paano ko basahin ang mensahe niya, ay useless yun. Walang saysay yun. Para saan yun? Managinip lang ako. Tapos na. Hindi ko maipaliwanag sa inyo kung ano yung kahit mensahe ng Diyos yun. Hindi ko maipaliwanag sa inyo kung anong ibig sabihin nun dahil wala akong power of mind. Kaya nga, ibinigay niya muna ang power of mind. Para ito yung gagamitin ko pagbasa doon sa mensahe niya para maipaliwanag o maiparating ko sa mga tao ng malinaw na maunawaan ng mga tao. Dahil ang Diyos nga pag nagbigay ng mensahe yan o nagbigay ng ibig sabihin, hindi literal. Laging parabolo yan. Kaya lang pag nagsulat ako, meron na kayong maunawaan kasi nga inilipat ko na o tinatranslate ko na sa salitang maunawaan ninyo. Kaya yung iba nagbasa, akala yun na. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Malawak pa ang paliwanag. So, sana maunawaan ninyo ng gusto at kailangan buksan ang puso't isipan para matanggap ninyo ang katotohanan. Dahil pag sarado nga ang puso't isipan ninyo, laging nasa isip ninyo ay ang paniniwalang namulatan na yun ang alam ninyo na yun na ang tama. Kaya ang naisip ninyo palagi, ako ay false prophet o ako ay sinungaling o ako ay nagtatag ng reliyon o ano paman. Dahil nga sarado ang puso't isipan ninyo. Isipin nga ninyo, sa loob ng 10 years, mag-11 years na ako nito, walang pare at walang pastor na nakalapit. Nasa mensahe ng Diyos yan, bago pa ako nag-umpisa. Sabi niya, walang pare at pastor na makalapit sa iyo. Sa 10 years na yun, isipin ninyo mabuti yun. Panoorin ninyo ang mga video ko sa YouTube o sa lahat ng social media o dito sa Facebook. Kung ano ang lumalabas sa bibig ko. Talagang sasabihin at sasabihin ko kung ano man yun ang mensahe ng Diyos. Nasa mensahe ng Diyos na huwag kang matakot na magparating sa mga tao sa mensahe ko. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Sa gagawin mong ito, maraming tao maghangad sa buhay mo. Papatayin ka nila.
pero hindi ito ang nagbibigay sa akin ng takot o dito ang bigay ng hadlang para hindi ko gagawin. Ginawa ko, inumpisahan ko, naniwala ako, nakausap ko ang Diyos sa pamagitan ng paniniwala ko talaga na ang Diyos ay makipag-usap sa taong tunay na naniniwala. Bago ba ako nag-umpisa, wala pa akong kayang gawin. Hindi pa ako makakita ng kasalanan. Wala pa akong naisulat na pangyayari. At wala pa akong ginamot na gumaling. Dahil hindi ko pa subukang manggamot. Kahit sinasabi ng Diyos na ang boses ko makapagaling, hindi ko pa nasubukan na manggamot. Kaya hindi ko pa alam kung may gagaling. Nandoon na ang mensahe ng Diyos. Ang gagawin mong ito, maraming tao ang maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. So iniisip ko, marami akong babanggain ng mga dambuhalang relihiyon, lalo na Iglesia ni Cristo, Katoliko, born again, Jackson Jehovah o marami pa. Alam ko yon na para akong dumaan sa butas ng karayom. Pero inumpisahan ko talaga. Dahil alam ko talaga na hindi yung panaginip. Alam ko talaga na kausap ko ang Diyos. Dahil maliit pa nga ako, paniniwala ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Dahil ang paniniwala ko, ang Diyos ay tagapagligtas, ang Diyos ay tagapaglikha. Kaya kung iparating natin sa mga tao ang salita at mensahe o pangalan niya, ay ito ay walang kapalit kahit anong bagay. Doon yun papasok yung sinabi ng Diyos sa akin, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. At base din sa iba kong paniniwala. Marami ito. Marami na akong paliwanag kung paano ang tunay na paniniwala na walang kasing katulad sa paniniwala ko. Himay-himayin natin. Kung himay-himayin natin, malayo sa paniniwala ng natutunan ninyo o namulatan ninyo. Dahil ang paniniwala ko, hindi ito pangkaraniwan. Sarili kong paniniwala ito. Sa inyo, naniwala kayo na ang makapagligtas sa inyo, relihiyon, Bible, simba, pagtingala sa mga pare at pastor o ano pa man. Pero akin hindi. Iba ang sa akin. Dahil ang paniniwala ko, kailangan lang tayo gumawa ng kabutihan sa lahat ng bagay habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo. Dahil ito ang batayan ng Diyos kung ikaw nga ba'y tunay na niwala na may Diyos sa buhay mo. Ano ang mga ito? Sa pamagitan ng pakikitungo sa kapwa-tao, pakikitungo sa mga nilikha ng Diyos, sa lahat ng bagay sa paligid natin. Kung paano natin ito pinakitunguhan. Dahil lahat ng bagay na ito ay nilikha ng Diyos para sa lahat ng may buhay. Hindi lang alam ng tao kung paano ito pakikitunguhan. Kaya, ayan, inaabuso o ano pa man ang ginawa ng tao. Ang paniniwala ko, wala talaga sa reliyon, wala sa pagsimba, o wala sa pagtingala sa mga pare. Marami pa. Marami pa. Kaya malalaman ninyo
Pag nagtanong kayo, doon ninyo makikita. Mag-live ako sa Linggo. Mag-cheat tayo ng live sa Linggo. Tingnan ko kung anong oras ang maganda. Siguro sa oras sa Pilipinas, oras sa Pilipinas, alas 9 ng umaga. Maganda siguro yan para sa inyo. Maghanda kayo ng mga tanong. Kahit anong mga tanong. Itanong ninyo sa akin. Yung mga pagdududa ninyo sa paniniwala, pagdududa ninyo sa namulatan, o ano man yung mga haka-haka, o ano man yung kasabihan, itanong ninyo sa akin. Lahat ng katanungan ninyo, dalhin ninyo dito sa akin. Live. Isang tanong, isang sagot. Para di katulad nung nasa mga nagdebate, ang tanong nila tapos na, sinagot na. Ang tanong nila, pinag-aralan na nila, at ang tanong nila, sinabi na nila. Ibig sabihin, scripted na yun. Dito, wala scripted dito. Itanong ninyo lahat ng gusto ninyong itanong. Dahil sasagutin ko punto por punto. Sa Linggo, gawin natin. Katulad nung ginawa ko sa krusada. Kung sino ang magtanong kayo. Sinasagot ko yan isa-isa. Ano man yung baka nakabagabag sa sarili ninyong paniniwala, o ano man yung nagdududa kayo, o ano man yung nasa isip ninyo na mali ba o tama, dito ninyo itanong sa akin. Kung paano ba ang tao nagkasala sa maraliit na mga bagay. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung nagkasala ba ang tao kung kayo ay nagsasabi ng masakit sa kapwa ninyo? Isasagutin natin yan, ipaliwanag natin kung saan ka nagkasala o hindi ba nagkasala. Mas maganda yon para marami kayong matutunan. Dito, sa live ko, gawin natin. Mas maganda. Kasi alam ko naman matakot kayo magtanong sa sulat. Lagi ko sinasabi, kung meron kayong katanungan, isulat ninyo. Dahil sasagutin ko. Marami nagtatanong sa inbox. Pag sinabi ko, huwag kayo magtanong sa inbox. Doon kayo magtanong sa wall ko para doon ko sasagutin at maraming makabasa at maraming matututo. Pero hindi na magtatanong. Kasi siguro, nahihiya na sila kung sasagutin ko na dahil binabaliktad ko minsan. Dahil ang paliwanag ako, dalawa ang paliwanag ko. Kung nakakabuti, o nakakasama, o negative o positive. Diyan ako magpaliwanag kung saan ba. Kung bakit naging tama, o bakit hindi siya naging tama. O bakit itinuro. Ganon ako pag nagpaliwanag. Hindi ako katulad ng iba na ipaliwanag lang one side. Sa akin, bawat parte ipaliwanag ko sa inyo. Bakit itinuro at bakit, basta lahat ng bakit. Ganon ako. So, maraming salamat sa mga nanood, nagsubaybay. Sana maunawaan pa ninyo ng gusto dahil ito nga hindi ito basta-basta na mapaniwalaan ang ginawa ko dahil nga ito sa namulatan nga ng tao na ang alam nila, yung natutunan nila ay yun na ang tama. Kung tama nga ang mga natutunan ninyo, Jack, ang Diyos hindi na magpaalala. Bakit magpaalala pa ang Diyos kung tama naman ang paniniwala ninyo? Kaya siya nagpaalala dahil nga mali na ang natutunan ninyo at mali na ang
paniniwala ninyo. So, masarap paliwanag. Pero, ayun nga, minsan, nakakalungkot isipin na maraming tao na nanghinayang ako na makinabangan nila. Pero, isinantabi nila. O sige, hanggang dito lang muna sa pagkikita natin muli. God bless sa lahat and more power.